gathered will be acceptable in court. So yun yung value nila kung bakit sila nandito. Nag-coordinate kami sa kanila also kung paano namin ma-document yung pag-validate namin sa field, because we wanted to make sure that all documents, evidence, and affidavits na i-execute ng mga field validators namin would be acceptable sa court and would hold sa court. Sir, what about the from the House of Representatives legal team? Kanina we were requesting some documents. They just wanted some clarification and we just had a discussion on that. Sir, On what matter? In connection with the possible on the budget preparation. So we wanted to just see kung anong mga documents na meron. So Sir, earlier may nag-file din ng letter of sentiment na private individual sa ICI. Ano ang take ng commission dito? Nabasa na po ba ito lalo na ni Justice Reyes? hindi ko pa siya nakakausap since then, no. But I've heard about this letter sent to the commission. The commission will take this into account and they will discuss this and how to move forward after. So possible po ba na ma-invite in the future po yung mga nabanggit na personalidad po? Well, it's up to the commission to decide on that, no. If there's any reliable and competent basis for the commission to invite any personality, as I said before, that would lead to finding the truth para malaman natin kung ano talaga yung katotohanan. But of course, we have to validate this, no. Iimbitahin naman yan upon their discretion. Sir, sabi niya kanina, parang marami pa daw ang maaaring magpasa nitong letter of sentiment for the next coming days. Open ba ang ICI sa mga ganito na from private individuals, groups, na letter of sentiment? Letters of sentiment, yes. But we are also being cautious kasi we want to make sure that any information that gets to the commission is in a way credible. Susuriin namin mabuti yan na kasi nga nag-iingat kami dito na yung commission hindi magagamit para sa anumang political agenda, no, or leverage. Ayaw namin mangyari dyan dahil baka madiskaril lang, ma-mislead ang commission kung ano ba talaga itong mga binibigay sa aming mga letters na to or information. Is this really related to the mandate of the ICI? Titingnan muna namin dyan. Ang mandato ng ICI malinaw. Mag-imbestiga dito sa mga anomalous flood control projects and other infrastructure projects. Ngayon, kung ang mga binibigay lang naman sa information or mga letters dito sa ICI, obvious na hindi naman natin alam kung saan nanggaling, hindi sila verified complaint, walang sufficient basis, then of course, we will take it at that. Titingnan namin kung meron ba talagang basihan to. Kung meron, then we will move further, no? Malaking bagay pa rin naman talaga meron ganitong informasyon, but the public should also be worried about this. Yung publiko dapat hindi basta-basta rin naniniwala sa mga ganitong klaseng mga allegations, but of course, the commission will look into this matter. Titingnan namin yan. Kasi kung meron basihan yan para magpatuloy yung investigation, then we will move forward. We will investigate. And we will make sure to call these people who will be responsible or who might be responsible to these flood control, to these anomalous flood control projects and other infrastructure projects. So, babalikan ko ulit, no, lilinawin ko na ang mandato ng ICI is to investigate, fact-finding, hanapin kung sino mga may sala dito sa anomalous flood control and infrastructure projects. Panagutin kung sino yung mga may sala, dalhin sila sa hustisya, at in a way, bawiin yung mga ninakaw na pera sa taong bayan, no? At ibalik ito sa kanila. Yan. But in the meantime, we are mindful, ayaw naming madiskaril ang aming mga investigasyon dahil lamang sa politika. So, titingnan namin mabuti ito. At suriin din sana ng publiko kung ano mga dumadating sa amin. I believe it's with you guys, right? Nabigyan kayo ng kopya ba? So, makikita naman ninyo kung anong basihan dyan. And it's everybody to read. Hindi naman namin tinatago yan. Basahin ninyo, suriin ninyong mabuti, gaya ng pagsusuri na gagawin ng ICI sa mga information na darating sa amin. Attorney,
former Senator Trillanes filed plunder and other criminal complaints against former President Rodrigo Duterte and Senator Bongo before the Ombudsman over the alleged awarding of nearly 7 billion pesos worth of infrastructure projects to the companies owned by the family of Senator Go. So it seems that Trillanes has evidence and information at hand. Will we invite him to come here? Kung imbestigahin siya, no, titingnan din namin kung kailangan imbestigahin. Kung may information na kailangan makuha from the senator, titingnan namin. But gaya nga ng sinabi ko, wala naman nagpipigil kanino man, sino man Pilipino na mag-file ng complaint kung meron silang ebidensya in the office of the ombudsman. No? Karapatan ng bawat tao yan. No? As long as there's enough evidence, the ICI will not prevent anyone from filing these complaints against them dahil karapatan nila to. Yun nga yung sinasabi namin dito. It is not only the duty of the ICI to file these complaints, but at the same time, all Filipinos, hindi naman sila pinagbabawal. Kaya kung merong ebidensya, meron silang talagang malakas na ebidensya to hold anyone responsible for any corruption, then go ahead. They can. The ICI will not prevent them. Okay. Will you encourage the former Senator Trillanes to coordinate with you? Encourage? Like we encourage everyone. If they have any information to share with us, as long as it's credible, it has basis, it has legal basis, then we will welcome that. But we will always be careful in assessing these evidence and these statements and these affidavits or even testimonies by people who will be going to the ICI. Attorney, pwede pa elaborate lang dun sa may engineering department ng PNP. Ilang personnel yung tinitingnan natin na pwedeng PNP? Wala pa kaming exact PNP, di ba? PNP, yeah. Yung may sinabi niyo kanina, PNP. Yeah, Philippine National Engineering, yeah. Wala pang exact kasi depende yan kung ilan yung papadala namin for verification sa field, no. So until we get the right number of projects to be validated, then we will know. Pero sa ngayon kasi tinitingnan namin, no, due to limited resources, kung ano talaga yung pinakamadali naming ma-validate. So I cannot answer that question right now. Referral po, ba't po hindi natuloy sa ombudsman? Sorry. Wala pa naman talagang referral sa ngayon kasi may case build-up pa kaming ginagawa. Sir, do we have an update po about former Public Works Undersecretary Roberto Bernardo? Because I mean, he's supposed to appear this Oh yes, it's good that you asked that. No, tomorrow he will not be coming because he informed us that he is still sick. But hindi niya nasabi kung ano yung but we will provide you. We asked already for a medical certificate, but the next hearing will be on November 11 or 12. Yung sa kanya. Yes. Yes. Sir, also, just one last question po about sa kay Speaker Romualdez. Last week po, di ba, he submitted an affidavit na. Na-review na po ba ito ng mga commissioners? And ano po yung take nila? Wala pa naman sila sinasabi kung anong take nila, but I'm sure it's still ongoing yung kanyang review. And they will probably ask those questions once he appears. Sir, Last two. How about yung kay ko? Kasi di ba sabi niyo last time na itatry nyo na i-serve ng maayos sa kanya. Ano ang update po doon? We're verifying the address kung saan namin talaga dapat ipadala. And we will inform you pag napadala na namin. Kayong unang makakalaman.